ng state of lawlessness para i-call out ang armed forces of the Philippines at gamitin ang poder ng presidente sa martial law para lubusang makontrol ang galaw ng mga tao sa buong Davao at sa buong Mindanao papunta sa Pilipinas. Nanunumbalik ang lagim ng martial law ng lumang panahon ng tatay ni Marcos. Hindi tayo papayag na tayo sakmalin muli ng lagim at pangil ng martial law. Hindi tayo papayag niyan, Ka Eric. Papayag ba kayo, mga kababayan? Papayag ba kayong sakupin? Uunahin muna yung Davao City. Papayag ba kayo? Ba't paabutin pa natin dito? Hindi tayo papayag niyan. Kaya dito pa lang, sa Liwasang Bonifacio, yanigin na natin ang Malacanang! Franco, mga kapatid, ito po ang nakikita namin sa internet. Please come forward. Ang sako na gawa, handmade, please, sa entablado. Marcos resign, galing sa puso ng sambayanang Pilipino. Palakpakan po natin ito. Come forward, please, sa entablado. Dito. Okay. Para ipakita natin kay Marcos na kahit anong kapamaraanan meron kaming gagawin para ipamukha sa inyo sa Malacanang na bumaba na kayo sa iyong posisyon! Anong sigaw ng taong bayan? Marcos resign! 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 At upang maintindihan natin ang lagim ng martial law, tawagin natin ang nauna sa atin sa duyan ng revolusyon at siya ay nakaranas ng pait at lagim ng martial law. Tinorture nang siya'y makulong, lumaban, bumalik, at ngayon nakikita niya ang lagim ng martial law. Si Ginoong Ka-Peter Caramon Mutok. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tama yung sinabi ni Ka Eric. Kasi tayo po ay nung even bago pa magdeklara ng martial law, si Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang tatay ni Junior, no? Ang tatay ni BBM, ako po ay naging aktibong kasapi na ng mga grupo na lumaban, nag-armado upang aktibo, upang ibagsak si Ferdinand Marcos, si Ferdinand Edralin Marcos. At mahaba pong kwento, subalit mula sa aking pagiging NPA, I joined the underground movement. Naging bahagi talaga ako ng armadong pakikibaka na pinangungunahan ng New People's Army.
ng Communist Party of the Philippines and New People's Army. Pag ako'y nagsasalita dati ay pag nakikita ko itong mga kabataan na to, no, parati kong sinasabi sapagkat yun ang katotohanan, I started at the young age of 16. 16 na taon pa lang po ako ay lumalaban na ako sa gobyerno. Na-recruit ako, naniwala ako sa ideolohiya ng Marxismo, Leninismo at kaisipang Mao Zedong. Gusto kong umpisahan sa ganyan para sapagkat itong mga kabataan dito, natutuwa ako kasama natin to rito. Subalit hanggang ngayon ay marami pa rin mga nalililang na kabataan. Katulad ko nung araw, at dadako ako maya-maya doon pag tinalakay ko na yung tungkol doon sa 3 demonyo na nasa sa Kongreso. Kung bakit tayo nagkakagulo ngayon dito. Iba po ang martial law na naging karanasan ko. At ako ay dumanas ng martial law at ako po ay nakulong. Nakulong ako ng 7 taon. 7 years. Doon po sa 7 taong pagkakulong, ang 2 taon doon ay Bartolina. Alam ba ninyo ibig sabihin ng Bartolina? Ang Bartolina ay wala kang communication sa labas. Nakakulong ka lang sa isang maliit na silid. Bartolina nga ang tawag, na pag tumayo ka sa kabilang pader ay halos maabot mo na. Abot kamay mo yung kabilang pader. At pati, para kang nasa para kang nasa loob ng nicho na mas malaki lang sa nicho. You can move more a little than yung naka-nicho ka na nakaganong ka, patay ka. Walang kumakausap sa iyo. Kahit yung gwardiya, hinahatidan ka lang ng pagkain at wala kang komunikasyon sa iyong pamilya. Hindi mo alam kung ano na nangyari sa anak mo. So yung aking anak, nung ma-capture ako, nung mahuli ako, ay barely 1 year old. Nung ako'y lumabas sa kulungan sa Bartolina at nung pinayagan ng nung pinahintulutan na uli kami, yung mga na Bartolina na nakasama ko, nung pinahintalutan na uli kaming makapagpaaraw at na-restore yung privilege na madalaw makausap, hindi ko na makilala yung anak ko. Malaki na, tumatakbo na. Magtatatlong taon na. Dahil 2 years nga ang Bartolina. Mabigat, kulang ang oras natin dito kung pag-uusapan ang karanasan ng nakaraang yung martial law ni Ferdinand Erralin Marcos Sr. Subalit, yung nagaganap ngayon sa Davao, sa KOJC, yung ginawa nila kay Pastor Kibuloy, ako na may karanasan, ako na nakaranas ng martial law, ako na nakaranas ng pakikipaghabulan sa Metrocom nung araw dyan sa University Belt, dyan sa harapan ng Kongreso, yung lumang Kongreso, na nasisyak ako. Doon sa nakikita ko sa television kung ano ang ginagawa ng mga pulis. Nakakatakot. Subalit, more than nakakatakot, nakakasuklam, nakakapangalit. At talaga namang manunumbalik yung pagiging revolusyonaryo ng damdamin mo at ng kaisipan mo. Hindi po natin alam. Alam niyan, pag ako'y nagsasalita, pag ako'y naiimbitahang magsalita sa Pilipinas nating mahal, ni Ka Eric, si Ka Eric, pag naririnig natin, talagang mainit na mainit si Ka Eric at talagang kulang na lang magmura siya para sabihin sa kanyang mga pagsasalita na ibagsak si Marcos. Hindi lang Marcos Rizal,
ibagsak si Marcos. Sa aking pagsasalita kapag ako'y naiimbitahan doon, ang aking nagiging tema, sapagkat baka natin nakakalimutan, lest we forget. Huwag natin kalilimutan na kung kaya tayo nagkakagulo rito, ang hindi natin kasama dito na noong araw, nung panahong magdeklara ng martial law si Marcos, ay yung mga kapanalig nung tinatawag na Makabayan Bloc sa Congress. Yung Makabayan Bloc, yung tatlong natira, yung natitira na ng gugulo, sapagkat sila ang punot dulo ng mga nagaganap na kaguluhan ngayon. At sasabihin ko sa inyo, paliliwanag ko, pati ang nagaganap na karahasan sa Davao. Yan din ang dapat na maintindihan ng mga pulis. At baka pati ang mga general na hindi, na wala silang ganap na gagap sa kalagayang pampolitika para maintindihan nila na ang nagpapagalaw sa kanila, ang sanhi kung bakit nila kinukuyog ang KOJC at yung pilit na paghahanap na dinadahilan na lamang kay Pastor Kibuloy, ang punot dulo niyan ay nanggaling sa Kongreso. Huwag po ninyong kalilimutan dyan. Baka makalimutan ninyo yung mga putangin ng mga komunista. Yung mga komunista. Maliban pa sa pag-atake natin kay Bongbong Marcos, sapagkat kami, pag nag-uusap kami nila ka Eric, ako, I really doubt, nagdududa ako kung naiintindihan ni Presidente Bongbong yung ginagawa niya, yung ginawa niya, at yung mga nangyayari. Sapagkat lahat ng mga nangyayaring katarantaduhan ngayon, pati yung dinanas ni BP Sara ng isang araw kung napanood ninyo, yan ay kagagawan ng mga natitira pang komunista rito sa Pilipinas. Tatalakayin ko na yun. Ang mga Duterte, si BP Sara, tayo, nabudol tayo. Nabudol tayo sapagkat naniwala tayo na ipagpapatuloy ni Bongbong Marcos yung sinimulan at hindi natapos na gawain ni President Duterte na mga pagbabago sa lipunan, yung paglilinis ng kriminalidad. Sapagkat hindi naman tuluyang nagiba, nawasak ang sindikato ng mga illegal na droga. Kahit ngayon, nanonood ako sa YouTube, no? Yung mga tinatawag nilang Kalye Survey. Ang parating sinasabi ng mga tao, pinapipili sila kung mag-i-endorse si President Duterte at si BBM na mga kakandidatong senador, sino pipiliin niyo. Maswerte na kung makakuha ng isa o dalawang boto yung mga i-endorse ni BBM. Parating panalo nangunguna yung kay Duterte. Anong dahilan? Sapagkat ang parating sinasabi, ang nagkakaisang opinyon ng mga tinatanong, bumalik na ang krimen. Nagkalat na uli ang mga illegal na droga sa kalye. Yung mga lugar, dito lang sa Metro Manila, bago umupo si Duterte, pag sumakay ka ng taxi, pag sinabi mo sa taxi driver na pupunta ka sa Maharlika Village dyan sa Metaquid, hindi ka nila sasakay. Takot sila. Sapagkat papasok pa lang dun sa loob, ang nagche-checkpoint ay yung mga drogista. Dito sa Pandakan at marami pang ibang lugar. Subalit, wala pang isang taong pamumuno ni Duterte. Nung marami nang nagsipuwal na, nung gumugulong na sa kalye ang mga yan, at sa Kabisayaan at sa Davao ay nausan yung Operation Tukhang,
nanahimik ang lipunan. Dati, nung panahon ni Noynoy, kahit yung mga empleyado niyang SM, yung mga department store, hindi sila makaalis ng madaling araw. Natatakot silang sumakay sa taxi. Sapagkat maraming mga kaso ng rape ng mga hino-hold up na halos hindi na yata nililista ng pulis. Subalit, nung nakaupo na si President Rodrigo Roa Duterte, nalinis siya. Naging mapayapa ang mga kalye. Ang mga kababaihan ay mapayapang nakakalakad. Kahit malabo o patay yung bombilya sa kalye. Bakit? Natakot! Tumabi sila. Kasi, sinabi talaga ni President Duterte, yung pananakot niya na, do not destroy my country, sabi niya. Putang ina niyo, papakain. At pinagpapatay naman talaga sila. Bahala ka dyan. Wala ako lang yun, ayaw ko na. Ako, hindi ako sang-ayon doon sa tinatawag nilang AJK. Pero, yung mga nasa Kongreso ngayon, kasama silang nakaranas ng katahimikan, kaayusan ng maayos na lipunan noong panahon ni Duterte. Putangin na nagpapatawag sila ngayon ng hearing. At para bang sinasabi nila na mali. Yung si Congressman Abante, papalitan ko na ang pangalan nun, ang dapat nung itawag ay Congressman Atras. Atras. Congressman Atras! Congressman Atras! Congressman Atras! Congressman Atras! Congressman Atras! Congressman Atras! Hindi siya nahihiya. Ako'y nagulat nung nanood ako ng, hindi ko kasi alam siya pala ay religious person. Alam ba ninyo yun? Siya pala, ako hindi ko talaga alam Kung hindi ko napanood sa YouTube at kung hindi siya binira ni Congressman Marcoleta. Ako'y nagulat. Ang kapal ng mukha. Ang kapal talaga ng mukha. Putang nang maharap ka sa Kongreso. Tinipira mo yung Vice President. Paano siya na-elect? Ginamit niya ang simbahan niya, ang kapirasong simbahan niya. Sapagkat kakatuting naman ng bunot. Inaaway niya si Inday Sara na nakatanggap ng botong 32 million. Duterte! 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 Ang boto ng Vice Presidente ng Pilipinas, si Inday Sara, ay 32 million. Ilan ang boto? Ilan ang botong tinanggap nitong si Congressman Atras? Hindi ba party list siya, no? Regular congressman siya. 6 district. Oo. Pero nagamit niya. Ang point ko rito is, hindi dapat na kapag ikaw ay religious person, na kapag ikaw'y naninindigan, meron ka sariling simbahan, hindi ka dapat kumakandidato. Kapagkat hindi yan ginawa ni Pastor Kibuloy. Tama! Kung marahil yan ay ginawa ni Pastor Kibuloy, sobra-sobra na siya ay naging senador ng Pilipinas. Sapagkat yung sinasabi po natin na 7 milyong miyembro ng KOJC, times 5 yun sa bawat pamilya. Sobra-sobra yun. Subalit hindi ginawa yan. Hindi ginawa ni Pastor Kibuloy yan. Sa halip ay ibinuhos niya ang kanyang suporta at pagtulong
sa kanyang matalik na kaibigan, si President Rodrigo Roa Duterte. Duterte! 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 Itutuloy ko po yung para hindi ko makalimutan yung hearing na nangyari nung si Vice President Sara ay humarap sa Kongreso para idepensa yung budget ng Office of the President. Marami akong natutunan sa pakikinig ko kay Congressman Marcoleta. Ang isa dito, yung palang Vice President, no? Just like the Office of the President, sapagkat number 2 position to, no? Traditionally, sabi ni Congressman Marcoleta, by tradition, hindi mo na dapat inuurirat ang pagpunta ng presidente, ng vice-presidente ron, ay as a matter of courtesy lamang. Pagbibigay galang lamang dun sa function ng Congress. Pero hindi siya nagpunta ron para uriratin kung paano gagastusin yung pera, yung kanyang proposal na kung saan pupunta, kung paano gagastusin, yung pinopropose niyang budget para sa office ng Vice President. Sapagkat siya number 2. Number 2 siya, Vice President ng Pilipinas. Ang Presidente ng Pilipinas na hindi yata bababa sa 4 na bilyon, 4 or 6 billion something, ang ipinagkaloob na budget ng Kongreso. Ganda. Ayun, bagsak na Ay kanina. hindi na kinakailangan humarap doon para magpaliwanag. As well as the Vice President dapat. Sapagkat sa kasaysayan, sinabi ni Congressman Marcoleta, sa kasaysayan ng mga elected President, Vice President, sabi niya, siya ay 18 years na sa Congress, no? Ngayon lang nangyari ito. Ngayon lang nangyari ito. Sapagkat by traditionally, sabi niya, ang tradisyon ay hindi mo pwedeng baguhin ng bigla na lamang dahil kalaban mo kung hindi nyo masundo sa politika ang Vice Presidente. Sa madalit salita, napakagarapal ng ginawa ng mga congressman na pambabastos kay VP Sara. But good for them. Good for them. Sapagkat nakilala nila, nakaharap nila yung tunay na Sara Duterte, yung mapanglaban. Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Natapos, they were forced to stop yung hearing sapagkat si VP Sara, sinabi niya sa kanila, bahala na kayo. Bahala na kayo kung ano gusto nyong gawin. Bahala na kayo kung gusto nyong aproban yung budget proposal ng OVP o hindi. At doon sa mga nakapanood kahit sa YouTube ng hearing, makikita nyo ang ganda ng itsura. Si VP Sara nag-iisa, nakaharap sa kanila, napapaligiran siya ng mga demonyo. Napapaligiran siya ng mga hindi nahihiya ang mga putang ina niya. Tinatawag, ulitin ko, hindi nahihiya ang mga putang ina nila. Tinatawag nila ang sarili nilang kagalang-galang. Honorable. Nakakasuka. Eto ha. Ako talaga, I'm taking it personal. Putang na talaga galit ako. Maririnig mo, nakaharap yung 3 demonyo ron. Yung si, ano yan? Manuel?
yung Kabataan Party List, no? Aaron Rosa, Yung sa Yusuf Rosas, yung sa Bryce Gabriela, Castro, at saka yung ACT, yung Alliance of Communist Teachers. Isipin ninyo, kung walang sabuatan, yung si Castro, na nasintensyahan ng RTC sa pangkikidnap at pang-aabuso sa kabataan.